Dalawang araw kaming na-stranded dito sa Dapitan Port. Dito kami sa bahay na ito tumuloy. Mula 6 a.m. kahapon hanggang 7:46 ng gabi ngayon. Tapos dalawang araw na yan, ay yan yung pahirapan kumuha ng ticket dito. Kasi napakadaming fixer. Good morning. Welcome to Port of Dapitan. 5:55 a.m. Dito na tayo. At nakatulog na kami dun sa kung saan kami huminto kagabi, kung saan kami nabutan ng sobrang lakas ng ulan. At hanggang ngayon, umuulan pa rin. Ngayon, pupunta na tayo ng ticketing booth para alamin kung anong oras ang barko. Kasi na-miss natin ang barko kaninang madaling araw. Pero kahit na anong silong namin, basta talaga kami hanggang Kaon. Oh, dala mo na yan. Nakadalawa na ako eh. Pangatlo ko yan pag nagkataon. Mamaya. Kainin ko yan. Good morning. Welcome to Dapitan Port. Ito na yung port na patawid na tayo ng Visayas. At hindi tayo nakadiretso dito kagabi kasi sa sobrang lakas ng ulan. At inabutan kami, sabi siguro mga 5 kilometers away from the port ay bumuhos ang napakalakas na ulan. At natulog kami sa lapag sa mga motor namin. Siyempre, isa na namang pahingang hindi komportable. Kailangan lang itawid yung gabi na kahit papano hindi tayo mabasa sa ulan at makaidlip kahit papano. Pero sa mga oras na to talaga mga hilo-hilo kami kasi hindi kami nakapagpahinga na maayos. Siyempre, nagkape na lang muna kami dito sa karinderya. Kumain ng tinapay, kwentuhan, kung ano mga plano-plano namin ang gagawin pagkatawid namin ng Visayas. So today ay end of riding day number 7 namin. Kasi every time na tatawid tayo ng dagat or marating natin ang port is matik yun na yun yung end ng riding day. So mas okay na natatapos natin yung araw ng paggabi para hindi sayang yung riding day natin, para mas kahit pa paano mahaba-haba yung oras na binahin natin. Mula dito sasakay tayo ng barko ng alas 4 ng hapon. 4 na oras ang biyahe patawid ng Visayas. 8:30 pa lang ngayon. Si John Fox and Lasdik is inayos yung mga ticket. Ang aga nila pumunta kanina pero sarado pa, pero 8:08 na. So ang kukunin naming ferry is 4 p.m. So may time pa kami para magpahinga dito, umidlip, and then plus yung tulog din mamaya sa barko. So after namin makatawid sa kabila, yun na yung Negros Occidental, hindi ako nagkakamali, ay mag-check-in na kami sa hotel. Stop riding day kami para magpahinga. Talagang na kami, sa madaling salita, ramdam na namin yung pagod, yung laspag sa lahat ng biyahe naming inuulan kami ng ganito. So syempre na-expect na natin yung ganito, pero kahit na-expect mo at andun ka na sa sitwasyon, talagang mahirap. Pero laban tayo, nangangalahati na tayo sa Philippine loop natin at looking forward na tapos natin ito.
Nabuli ako bro ni Katagumpay. Kasi kanina, nag-imo-imo ako dyan. Nag-miss ko na kasi sa bahay eh. Pagka-post ko, nag-comment ng ano. Sabi niya, yan tayo eh. Ginusto mo yan, di ba? Ano kaya iyain ko kaya mag-Philippine Loop yun, bro? Oo bro, Tuwanan natin. Philippine Loop version 2, Boy P, X, Team Katagumpay. Ano to? Walang side trips, bro. Bakbakan lang. Bakbakan, kung sino may pinakamaikling days na matapos yung Philippine Loop. Big bike gamit. Ano, Team Katagumpay. Alam ko pinapanood mo to. Pinapanood mo to ng madaling araw. Alam ko, alas 9 pa lang, mahimbing na ang tulog mo. Gumigising ka ng alas 4 ng madaling araw para mag-edit. Nanonood ka muna ng vlog. Kapag nag-Philippine Loop tayo, pagpa-convoy ka ng pick-up. Dahil alam ko mapapagod ka. Or pagdating natin sa mga lugar-lugar at mapagod ka, e pa-aeroplano mo na lang yung big bike mo. Tama na? Philippine Loop tayo or sa Boss Ironman. Kung sino ang unang makakatapos sa loob ng 16 hours bro, na malapit sa 16 hours, yun ang panalo. Pag natalo kita, akin na yung GS mo, ha? Punta muna tayo dun sa ano, sa tutuloy natin ng ilang oras para makapagpahinga kami ng maayos. Sila pala, mag-edit pala ako. Ayan, maraming salamat sa mga pumunta dito, ng mga supporters na nakakwentuhan namin at nabigyan namin ng mga stickers. Yung ticket namin sa barko ay hindi pa rin namin nakukuha. Nakisuyo na lang kami sa isang kuya na kung pwede siya na lang mag-asikaso. I mean, kami naman yung nag-offer na tulungan na lang kami para hindi na rin kami ma-hassle sa pagkuha. Kumbaga, hindi, maiwasan namin ma-stress pa kasi haba pila eh. Siya na lang pumila. Babayaran na lang namin siya sa serbisyo niya. Montenegro, Fast Cut. Ito pala. So dito kami magsistay sa building na to. Alright. So mga kapatid, ngayon ay kaarawan ni Nasadik. Dahil sa busy namin paghahanap ng makakatulong sa amin pagkuha ng ticket namin para makasakay ng barko, hindi na namin na-celebrate pero nabati na namin siya kaninang umaga. So ngayon kami mag-celebrate ng birthday ni Nasadik. But for now, kakantahan muna natin sila sa Sadik, syempre. Kantahan natin. Kantahan natin, di ba? Yes. Sige, Dapat masaya ha? Dapat masaya bro. Oo, talaga ang tawag doon, yung... Galing sa puso. Oo, lively. Talagang masaya-masaya lahat. Once a year lang yan eh. Oo. Okay. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. One more. Happy birthday to you. Ilang taon ka na, bro? Next question. Ang saya-saya mo, bro! Ang saya-saya mo! At dahil birthday nila sa Dick, Oh. ay sagot daw niya bro ang dinner natin. Wow! Bro! Hindi mo na. Yung gasolina, baka nakakalimutan. Oo ka pala, gasolina pa. Ay kanina bro, hindi nyo alam, nag-check ako. Nag-ikot-ikot ako, tulog kayo eh. May nakita ako doon na class na restaurant bro. Ay, talaga ba? Oo. Pero bago matapos ang gabi, di ba sagot niya buong araw? Oo. Dapat makapag-book na tayo ng ticket. Pwede. Alam mo kung bakit? Mother eh. Mother lang na
city namin, bro. City of... Dapitan. Dito ka ba? Taga dito ako, bro. Actually dito, bago mag-eleksyon, nag-donate ako ng pailaw. Yang pailaw na lahat na yan? Yes, bro. Favorite colors ko yan. Kita nito. Damit ko. Oo nga, no? Na nagko-compliment dito. Shoutout muna kay Food Reapers, kay Admin Josh sa pag bigay sa akin ng damit na to. Pasadya talaga to. Ako lang meron talagang ganito, bro. Kahit si Josh mismo, wala siyang ganito. Kahit Basta yung sarili niya. Namimigay lang. Oo. Nagpagawa siya ng merch niya na parang sa akin. Nag-iisa lang to. Yan yung pailaw ko dito. Hanggang doon yan. Ikakalagay ng parang ilang kubilya lang yan eh. Pinabili ko pa yan sa England. Wow! Nagkaano yata yan? 350k. 350k? Oh bro. Binagay mo talaga sa suot mo ngayon, ha? Oh bro, talagang favorite color ko yan bro. Diba? Lalo na akong umitim. Hindi, shoutout kay Josh, kay Food Trippers. Ayan. Subscribe nyo siya sa kanyang Facebook. Tsaka, Moto Adventure Food Vlogs. tungkol sa mga pagkain. So balak ko rin sa kabila, palagyan ko rin ng yan bro. Now, Ilaw. yung kabila? Oo. Yung mga... Oh bro. Yung mismong lahat ng mga bars dito bro. Gusto ko, akin naman yun, offer ko lang yun Hindi ko naman pinipilit sila na Maglagay. tanggapin nila. Oo. Gusto ko lahat ng mga bars dito sa Dapitan, ganito yung kulay. Ipapaganito ko lahat. Pati sa mga street lights, yung mga public comfort rooms. Ganon. Grabe ka naman. Oh, ito, hindi to biro. Nasa Dapitan City tayo. Tinuro sa school natin na minsan tumira dito si Jose Rizal. Kaya pala meron dito. Oh, bro. Sino ba ang dito po? Si Rizal o si Jacqueline Bracken? Ayan. Si Rizal. Eh dyan, ano naman yung ginawa mo dyan? Nature lover dahil kasi talaga ako, bro. I love animals, forests. So, dito, kahit na medyo city na talaga itong lalawigan namin, talagang, tinalagyan ko ng mga dahon-dahon. Though fake siya, pero hindi siya binili dito sa Pilipinas. Saan na naman galing yan? In-import ko rin siya sa Singapore. Singapore naman. Oo, tapos bawat hibla ng dahon, isang tao ang gumawa niyan. Ganyan siya ka-special. Tapos ito ang unicorn naman bro, ay talagang hindi to biro. Hindi na nag-exist ang unicorn ngayon bro. Alam mo yun, diba? Ang ginawa ko, dahil nga gusto kong maging maganda yung lugar namin, nagpagawa ako ng time machine. Bumalik ako sa panahon na meron pa unicorn. Tapos dinala ko sa pressure ngayon sa people. Kaya may unicorn dito sa amin. Eto bro, ito pa na diamante ah. Diamante? Oo. Ito ang kaibigan ko ang nag-donate dyan. Saan mo ba bro nabili at magkano ang halaga ng dinonate mo na chandelier na diamante? Di ba nabanggit ko naman dati bago tayo nag-meet galing ako ng Qatar. Sa Qatar kasi, yung nakilala ko yung sheikh. Check. Ibig sabihin parang kulay green, pangulo. Shake. Ano yun? Shrek ba yun? Shrek yun. Ngayon, nung pinakilala sa akin, take note hindi ko siya hinanap. Pinakilala sa akin. Silang gumawa ng para makilala ko. Para makilala niya ako. Ni Sheikh. So, nung nakilala ko ni Sheikh, niregalo na ako ng diamante. Hindi galing Qatar. Galing Bahrain. Galing ano ba? Katabi. Katabing bansa. So, nung binigyan ako ng diamante, aning ko naman. Padala mo dun. Kay Boy P. Ayun nga, nung pinadala mo sa akin, sabi ko, ganun din yung reaction ko bro. Dito mo pala nilagay. Sabi ko, aning ko niya. Pinaalala ko, sabi ko, yung namin, may isa kaming establishmento dito na talagang hindi, basta gusto ko lang gawin siya talaga na kaaya-aya na mamamangha yung mga bisita dito. Yung mga taga Maynila na minsan lang mapunta dito. Ay, ginawa niyo. So ay yung mga crystal na yan na binigay mo bro sa akin din, bawat isa dyan nagkakalagay ng 100 million. 100 million isa niyan? Isang ganun. Tapos yung mga USD. Wow, convert yan. International lang ang ano natin currency natin. Hindi tayo bro peso. Yung mga sabitan niyo, yung mga bakal yan, totoong ginto yan bro.
Diamante lang binigay ko sa iyo. Bakit nagkaroon naman ng saan galing ginto? Sa hari ng Saudi Arabia. Diba sa Saudi, yung mga ginto parang wala lang. Parang basic. Kung sa atin dito ginto, ang ginto sa Saudi Arabia bro, parang silver lang yun. Ay, ganun. Oo, ganun lang yung ano yan. At may isa pa. Ito naman yung siso na in-offer naman ng kaibigan mo, si Ken Narciso. So, bro, i-offer mo nga bro. Saan mo nabili yan? Ay, di ko binili yan. Ay, di mo rin ko binili. Bigay yan. Bigay? Oo. Sirain mo pa eh. Sino ba? Ow! Prime Minister. Prime Minister. Yes. Ganyan dito sa likuran? Oo. This is the parking area. Dati tong SM, Dapitan, pinag-iba ko para gawing parking ng mga motorsiklo. Kasi I'm a rider. Kaya yun, yung puso ko ba na yung mag-ano ka ba sa mga rider na syempre ayoko nang nahihirapan sila kasi wala silang parking. SM Dapitan, pinag-iba ko yan. Di ba nagi ko lang bro? Nabanggit mo kasi parking ng mga motor. Oo. Ba't may mga kotse? Actually, nakiusap lang yan sila na makipark nun dyan. Pero ang priority talaga dito sa lalawigan ko, yung mga motor talaga. Hindi yan para sa mga skateboarders. Ano ba yan? Mga motor ka? Upuan lang talaga yan bro. Yung muebles. Huwag mo habakan, mahal yan. May pa-TV ka pa rito, ha? Yes bro. Siyempre, yung mga tumatambay dito, okay? Para hindi ma-board. Oh, ano naman yan bro? Ang laking van yan ah. Hindi siya van. Ano yan? Coaster ang tawag dyan. Coaster? Imported from hindi ko na matandaan kung saan bansa ito nabili. Sa France. 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 Kasi dito sa Pilipinas, ang tawag nila dito, van lang. Pero coaster ang tawag dyan. Bakit? Ha? Bakit coaster? Parang pag nakakita kasi ng ganyan, parang may artistang laman. Artista ba? So, iyo yan? Ha? Iyo yan? Dati. Ah. Ay ngayon, Binigay ko. binigay mo. Dinonate. Ah. Pwede ba makita natin loob niyan? Halika. Nang mabaril tayo dito. Grabe paalam natin. Nagpapaalam tayo sa wala. Let's go. Alright. Salamat sa Diyos. Time check. 7:46 PM. 2 araw kaming na-stranded dito sa Dapitan Port. Dito kami sa bahay na ito tumuloy. Mula 6 AM kahapon hanggang 7:46 ng gabi ngayon. Ayan. Tapos 2 araw na yan, ayan yung pahirapan kumuha ng ticket dito. Kasi napakadaming fixer. Magpasalamat tayo dito kay Ray Ray. Ray Ray! Thank you very much ha. Katid mo kami doon. Salamat sa effort at halos maghapon ka talagang kasama namin. Nagtinulungan mo kami. Oo. Thank you. Thank you, thank you. Bawi ka pa, padala ka namin ng HL ha. Message ka namin. Okay. Kung alam niyo lang, ang hirap namin na pinagdaanan dito. Makakuha lang kami ng ticket. Sobrang hirap talaga. Grabe ang kalakaran dito mga first timers. Kung may bala kayo mag Philippine Loop, unahin niyo yung Batangas going to Mindanao. Huwag kayong magka-clockwise. Advice lang naman. Depende pa rin kayo. Kayo pa rin ang masusunod. Malaki na kayo. Pero sa dinanas namin dito, ay ibang klase. Hindi mo talaga kontrolado. Sa mga balak mag Philippine Loop dyan, ready nyo na ang sarili nyo pagdating nyo dito sa port na to. Masa-stranded talaga kayo, no? Papasok na tayo ng port sa wakas. Maraming salamat talaga sa mga tumulong. Isa na yan si Ray Ray sa amin. Maraming salamat din sa mga members ng mga fraternities dito na binisita kami at nag-offer ng tulong
kung paano kami makakuha ng ticket. Ayan, shoutout din sa aking kapatid Team Katagumpay na shinare niya yung post ko na hirap na hirap kami kumuha ng ticket sa lugar na to. At shinare niya at maraming nag-respond at tumulong sa amin para maitawid itong ano namin. Kaya yun, shoutout. Love you, bro. Okay. Thank you. Napakaganda pala ng port na to. Ang linis dito sa loob, oh. Tsaka yung waiting area sa loob, meron talagang air condition talaga. Fairness, ha. Port ng Dapitan. Bro, ang organized dito sa loob. Sa labas ng bilihan ng ticket, hindi. Mayroong gabi, sir. Terminal fee na to, sir. Sa Dilemon, sir. Pagpaanan, sir. Dito sa sulod? Dito na sa gilid? Okay. Ano itong terminal fee na yun? Atong bagro ba, sir? Ano ba nga dito? Ano, sir? Box lang. Puro Ano yung bagpang, sir? bag, lagayan, mga Kung sira o niya, sir. Dayon. Ato lang nakanawon lang, sir. sa oh, buksan ko. Kung nila doon terminal fee, sir. Oh, sige. Buksan ko lang, iwan ko lang. Yan na, sir. Bayan sa terminal fee niya, sir. Okay na. Okay. Bayad muna tayo ng terminal fee daw. Mga sasakyan na to, ano kaya to, no? Nagpipilipilip kaya to mga to. Unahan ko si John Pax. Baka maunahan ako eh. So, pagkabili ninyo ng ticket sa labas, eto ma'am, ari ang ako 25 pesos. Ayan. Okay na yan. Okay na. Woo! Para kami nabunutan ng tinik. Nakahinga rin tayo after 2 days. Nakapasok din tayo sa port na ito. Happiness, finally, bro. How's your temper? Bumaba na naman. Bumaba na. Ano na talaga. Nakakainis eh. Isang oras akong pinaghintay. Sa wala. Hindi na 3 oras ka. Pa tayo pa nag-antay, bro. Laptop, damit, yan, charger, pabango, deodorant. Tapos ito, sir, mga labahin lang laman ito. Tsaka pasalubong. Thank you. Yan, gawin nyo sa mga cards ninyo. Ito yan. Lagay mo ng goma. Para hindi nakakalat. Huwag kayong mag-wallet, belt bag. Para lagi nakatali sa inyong mga bewang. Kasi pag wallet, mahirap. Posibleng malaglag. Laglag lahat ng pera nyo at mga cards ninyo. Welcome to Port of Dapitan. Good evening po. Okay. Allison Lines. Pila ka oras, sir, ang biyahe patabok sa sa Dumaguete? 4 to 5 hours. Pwede pa matulog eh. Okay. Sige. 4 to 5 hours. Upat means apat. Ay. Sige po. Thank you. Ay, dalaglag. Huwag na. Ay, dalaglag ulit. Ambot. Kasi ano ba yun? Just... Okay. Ay, sa wakas. Sir, sa to? Okay. Ayos, welcome. Ay, Diyos ko. Kaming ang pinakamasaya ngayong tao dito sa loob ng port. Saan ba? Sir, dito mo? Okay. Ayun. Woohoo! Makasakay na. Sige. Diretso tanis to nga. Kahit abot sa nahalit to. Baga Marcoa. Okay. Pwede na magdiretso, sir? Ken, pwede na magdiretso. Diretso daw, tsaka kaliwa. Naiintindihan ko yung mga salita na yan eh. Siguro mga 40%. Yun, yung barko natin. Si Allison. Sa wakas. Thank you, Lord. Pagkatapos ng napakahirap na 2 araw namin. Let's go, Sago. Thank you, mga sir. Woohoo!
Ceres Tours. May dalawang cute na pasahero dito. Hello! Hello! Galing ah. Tanggal GoPro. Baka makalimutan. Saan ang punta niyong dalawa? Saan ang punta niyong dalawa? Mukhang tatawid kayo ng ano sa Iloilo. O at least safe sila. Open, makakahinga. Sige, let's go. All good in the hood. Okay. Ang dilim. Bakit na tayo ng barko? Ito yung barko na mayroong mga ano, may mga double deck. So makakatulog tayo ng maayos nito. Baka naman may ano to bro, special ano, room. No? Add na lang. Good night everyone. Ngayon tayo umakyat. Nananaginip na yung mga pasahero. Ngayon tayo pinakit. 1 hour and 4 minutes na lang. Ay, Bacolod City na. Balik ako kayo, update ko kayo.